Maraming mga sakitang hindi agad nalulunasan dahil sa mga katanungang hindi nabibigyan ng kasagutan. Kaya dito sa Sabi ni Doc, bibigyan natin ng paliwanag ang inyong mga agam-agam. Gaya na lamang po ng tanong ng kapatid nating si Eden Esperos. Tanong niya, Doc, mayroon po bang mga pagkain na bawal sa mga mayroong hyper o hypothyroidism? Salamat po. Eden, simple lamang ang sagot dyan pero mahalagang alamin muna nating maigi ang mga pinagdaraanan ng mga mayroong hyper o hypothyroidism. Magkaiba kasi yan. Yung hyper o hypothyroidism, dalawang kondisyon nakakaapekto sa ating thyroid glands. Ang thyroid ay may control sa ating mga hormones, metabolismo, temperatura at heart rate. Ang hypothyroidism ay kapag hindi sapat ang nagagawang hormones ng ating glands, kaya bumabagal ang metabolismo. Nagiging resulta nito ang mabilis na pagtaas ng timbang at kadalasan pwede pang mauwi sa depresyon. Wala po itong gamot pero mayroong mga maaaring inumin upang makontrol ang sakit na ito. Hyperthyroidism naman ang tawag kapag sobra-sobra ang produksyon ng hormones. Maraming nagdudulot nito tulad na lamang ng autoimmune diseases o di naman kaya overactive thyroid nodules o pamamaga ng thyroid. Nagdudulot naman po ito ng sobra-sobrang enerhiya at mabilis na weight loss. Maaari ding epekto nito ang pagkasira ng buto at irregular na menstruation at heart rate. Kaya bilang sagot sa tanong mo, inirekomenda po sa mga mayroong hypothyroidism ang pagkaing mayayaman sa iodine tulad na lamang ng seaweeds, isda gaya ng tuna, dairy products at itlog na mayroong selenium. Maganda rin pong gumamit po tayo ng iodized salt sa mga kasong ito. Makatutulong din ang beef at chicken para makakuha ng zinc. Kung kayo naman po ay on the other side, mayroong hyperthyroidism, kinakailangan naman pong umiwas sa mga pagkaing maaalat. Hanggat maaari ay iwasan ng iodized salt, mga seafoods at kape. Pwede pong kumain ng mga tinatawag na cruciferous vegetables tulad na lamang ng broccoli, cauliflower, fresh na prutas. Maaari din po tayong kumain ng nuts basta't walang asin at egg whites para makakuha pa rin tayo ng mga nutrisyon nang hindi naapektuhan ang ating thyroid. Tandaan po na walang isang pagkain na lubhang nakakaapekto sa ating mga thyroid glands. Kaya pinakamabisang lunas pa rin po sa mga mayroong thyroid disease ang pag-inom ng mga iniresetang gamot kasabay ng balanced diet at pag-iwas sa mga processed foods. Tandaan din po natin na anumang kulang o sobra ay maaaring makasama. Gaya rin po yan sa pagkain. Kaya laging maghinay-hinay at dapat sapat lamang po ng hindi tamaan ng sakit. Nag-e-enjoy ako sumagot ng mga katanungan ninyo mga kapatid. Kaya kung mayroon po kayong mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask Doc Dex nyo na yan. Mag-PM lamang po o mag-comment sa aming official social media page ang Good Morning Kapatid o di naman kaya ay sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang, Dr. Dex Makalintal. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.